Attorney Salvador Panelo, hindi rin issue na ang ilan sa mga alleged Marine ay dishonorably discharged. Hindi naman Ipinipilit pa rin ni Panelo, mga kababayan, na walang kaso yung ibang mga miyembro ng ex-Marine kaya po natanggal sa serbisyo. Pero maliwanag naman, mga kababayan, na sinasabi na kaya po natanggal sa serbisyo, ito po mga miyembro ng 18 ex-Marine ay dahil nga po may mga kaso po ito na kinakaharap, mga kababayan. Anyway, ay shoutout po kay Ma'am Mamanet, ha. Ayan, balita ko, may plano na si Sara for President at Robin as VP. Ayos, Dam and Number Part 2. Malabo pong manalo pagka si Robin yung katandem niya. Kasi galit ang mga kabataan kay Senator Robin Padilla. Anya, ito ang punto ng kontrobersya. Mag-follow sa aming mga So ngayon, after po dyan, mga kababayan, kung matatandaan nyo po, umaksyon na po ang NBI. Laban po dito, mga kababayan, sa 18 ex-Marine at dito po kina Atty. Baligod. Kasi sabi po dito, 18 umano yung dating security ni Zaldico at kanilang abogado, ipapatawag na daw po, mga kababayan, o pinapatawag na ng NBI. Ano po, dahil nga, mga kababayan, doon sa mga aligasyon na sinasabi po nila, laban po doon sa ibang mga politiko at laban po sa ating presidente at yung mga gawa-gawa po nilang kwento. So ito, i-play po natin. Ipapatawag sa NBI ang 18 nagpakilalang dating security ni Zaldico. Sa NBI Director o si NBI Director Melvin Matibag, hindi maitago ang duda sa kanilang pahayag. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sinungaling eh. Palaisipan para kay NBI Director Melvin Matibag kung paano nagkasya sa mga maleta ang 805 billion pesos na kickback mula sa mga flood control project. Ito ang perang dineliver di umano ng mga lumantad na dating miyembro ng Marines kay Pangulong Bongbong Marcos, ilang Pero Mamanet, ang balita ko, parang si Busita ata yung gagawing VP ni Sara Duterte. Maaling kay Busita o kaya kay Marcoleta? mambabatas at iba pang opisyal ng gobyerno. Madalas din ako magbiyahe noon eh. Yung pinakamalaking luggage kasi parang hindi yata aabot ng 56 kilos eh. Tama. Ang sabi nga ni Senator Ping, yung isang bulto ng tagwa 1,000, that is 1 kilo. So 56 kilo yon. Hindi na itago ni Matibag ang kanyang duda nang matanong ng media kaugnay ng inilabas na sabina ng NBI laban sa 18 nagpakilalang security ng dating kongresista at ngayoy pugante na si Zaldico. Yun yung isang tiningnan ko rin sa joint affidavit, yung pumunta sila sa may Balero, nagpalit sila ng $2 million, dalawang maleta na tag 56 million. Nakatakdang humarap sa NBI ang 18 ex-Marine sa Miyerkules para magbigay linaw sa kanilang mga paratang. Balak Ang tanong, haharap kaya, mga kababayan? Sana humarap sila para maimbestigahan sila. Mas maganda nga, mga kababayan, kung magkakaroon nga ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee para gisahin ito pong 18 ito na dating ex-Marine, mga kababayan, at ito pong si Atty. Baligod para mapahiya po itong mga ito sa sambayan ng Pilipino kasi napakasinungaling. Ano po, anyway, tuloy pa natin. ni Matibag sa kanila kung paano nagkasya sa mga maleta ang milyon-milyong pera. Pero hindi lang sila ang ipinatatawag. Ipinasabi na rin ng NBI ang nasa 12 iba pang personalidad. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama dyan sina dating Congressman Mike Defensor, Attorney Levito Baligod at isa pang abogado na nagnotaryo umano sa affidavit ng mga nagpakilalang dating Marines. Well, pati yung notary public dito, inimbitahan namin kasi may nakita kaming some angles that we cannot discuss publicly. Pero kailangan dahil na-notice namin Las Piñas yung notaryo eh. Ayon kay Matibag, hindi bababa sa 30 ang ipinasabina ng NBI. May ilan daw dyan nagpahiwatig na voluntaryong dudulog sa NBI. Kinumpirma rin ni Matibag na may posible pang lumantad. Base sa impormasyon na nakarating umano sa kanya, umaabot sa 100 Marines at mga uniform personnel ang kinausap pero hindi lahat pumayag na lumantad. Apparently, parang next week, they're trying to... So parang ang ginagawa pala, mga kababayan, ng kampo nitong sinadefensor na ito, may mga kinakausap pa silang iba na mga retiradong Marines, mga kababayan, or mga retiradong sundalo
at may mga naka-uniforme din na kinakausap sila para sumama sa kanila sa mga ginagawa po nilang expose kuno na nauuwi lang naman sa kapalpakan kasi obvious na obvious naman at halatadong halatado naman ng taong bayan na nagsisinungaling talaga. Ano po kasi mga kababayan, talagang kung mapapansin po ninyo, mukhang malaki-laki yung budget na inilalaan sa mga ito para lamang po gumawa ng kwento laban po sa gobyerno. Ganun ba talaga kaimportante sa kanila na mawala sa pwesto si PBBM na kinakailangan pa nilang paglagakan ng napakalaking pondo para lang mapatalsik si Presidente? Bakit threat ba sa inyo si PBBM? Dahil once na magpatuloy at lumalim yung investigasyon sa korupsyon dito sa ating bansa, maisa-isa kayo? Anyway, tuloy pa natin. To schedule another press con, may bago pang isasama na Marines because there were reports na mas marami pa pala yung kausap dyan or kinuusap eh. Mga 100 daw yan eh. So, Diba? pero hindi lahat pumayag. Nakapag-deliver po kami. Posible rin umano na politically motivated ang paglantad ng mga nagpakilalang security aide ni Ko. Sa kabila nito, iginiit ni Matibag na magiging patas pa rin ang NBI sa kanilang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nagpadala Ayan mga kababayan maliwanag naman po na sinasabi dito na ipinapatawag ng NBI ito pong 18 dating Marine. At ito daw pong mga ito ay may mga kinakausap pang iba. Ano po para lamang po hikayatin na sumama sa kanilang ipinaglalaban na expose kuno about po do sa mali-maletang pera na halatado namang kwento-kwento lang at gawa-gawa lang kasi nga nabisto harap-harapan ni Miss Jessica Soho na nagsisinungaling eto pong mga ito. Ano po, so ngayon bukod pa po dyan mga kababayan, kung mapapansin nyo rin yung expose ni Ramon Tulfo, talagang malinaw mga kababayan talaga na sinungaling. Ito pong sina Attorney Baligod at maliwanag pa sa sikat ng araw na nagsisinungaling din mga kababayan ito pong 18 dating ex-marine. Alam nyo mga kababayan kung ano lang naman yung punot dulo niyan? Diba? Siraan ng administrasyon, siraan yung mga taong gumagawa lang naman ng kanilang trabaho para pabanguhin ang pangalan ni Sara Duterte at palabasin na si Sara Duterte lang yung matinong politiko mga kababayan. At yung mga nagtatrabaho ng maayos, yun yung hindi matino at sangkot sa matinding korupsyon. Yun po yung pinupunto nila dyan at gusto nilang palabasin mga kababayan. Bukod doon sa sinasabi nila na pinondohan yung pagkidnap kay Duterte, ang gusto rin nilang palabasin dito, matino si Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, maliwanag naman talaga yung ambisyon ni Vice President na maging presidente sa 2028. Kasi kung titingnan nyo, sabi po dito sa Bilyonaryo News Channel, eto daw VP Sara Duterte and former Representative Busita meeting sparks 2028 election mga kababayan. So ngayon sabi po dito, Vice President Sara Duterte meets with the former One Rider Representative and retired Police Colonel Bonifacio Busita, fueling speculation that he might again join the senatorial race under her ticket in the 2028 national election. Sabi pa dito mga kababayan, kung titingnan nyo rin, eto pa, yan. Pinag-usapan daw po dito mga kababayan yung mga umanong issue na matagal nang isinusulong ni Busita tulad daw po ng proteksyon sa karapatan ng mga motorista at rider, reforma sa traffic law, enforcement, at mas malinaw na implementasyon ng mga regulasyon sa kalsada. So after away-awayin ni Paulo Duterte, itong si Congressman Busita, nakipagkita po siya kay Sara Duterte mga kababayan para daw po sa posibleng lumulutang na mga balita na tatakbo daw po itong si former Congressman Busita mga kababayan sa senatorial race sa ilalim daw po ng ticket ni Sara Duterte. Pero may mga nagsasabi namang iba mga kababayan na since binanggit daw po ni Sara Duterte na ito daw pong napili niya at matagal niyang nililigaw-ligawan na magiging vice presidente, yun daw po yung hahabol doon daw po sa mga korap. So ngayon may mga nagsabi na si Busita daw po yun. And then may mga nagsasabi naman mga kababayan, allegedly, na si Senator Dante Marcoleta yon.
Pero sa akin pa man, mga kababayan, kung sino pa man yung ipapartner ni Sara Duterte, sabi ko nga po sa inyo, matatalino ang mga botante at hindi basta-basta pipili yan ng inutil at walang pakinabang na politiko. At ang puro ginagawa lang bumatikos at manira sa pamahalaan, pero pagdating sa pagtulong sa ginagawang trabaho ng administrasyon ni PBBM, wala naman talagang silbi at wala naman talagang pakinabang. Kaya nga mga kababayan, ako hindi na rin ako nagtataka kung bakit yung iba mga taga-suporta ni Sara Duterte tila na wala na sa tamang katinuan. Katulad na lamang mga kababayan nito. Pakinggan nyo yung sinasabi nito. Anyway, ay shoutout kay Pascachi ha. Thank you po sa inyong pakape. Well, we're back home in the US. Oy, thank you very much po ha. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo at saka po sa inyong asawa. Thank you very much po. Ito, i-play po natin. Bakit Kasi mga kababayan, may tanong daw sa inyo si Banat Bay. Pakinggan nyo ha yung tanong niya sa inyo. bakit pinabayaan ng Panginoon na maging presidente si Marcos? May tinuturo ang Panginoon sa mga Pilipino. Tama na ang Marcos. Kasi, remember, Ito naman ang tanong ko sa iyo, Banat Bay, anong karapatan mong questionin ang desisyon ng Panginoon? Kaya nga nangyari ang lahat ng yan kasi may dahilan ang Diyos kung bakit niya ginawang presidente si PBBM. At yun ay ang linisin at i-expose lahat ng nangyayaring katiwalian dito sa ating bansa. Diba? At hindi naman siguro kasalanan ni PBBM kung nabisto yung katiwaliang ginawa ng taong sinusuportahan mo. Diba mga kababayan, alam nyo kahit sino walang karapatan na questionin kung ano yung naging desisyon ng Panginoon. At wala ring tinuro ang Panginoon mga kababayan na maging sakim ka at mapaghangad na patalsikin yung iba. Diba? At mapaghangad na gawa ng hindi maganda yung iba para makuha mo yung gusto mo. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. nung panahon na si Marcos Sr. ay pinano doon, hati pa ang mga tao. May mga nagsasabi pa na bayani siya. May mga nagsasabi pa na okay siya. Tapos sinasabi pa nga nila, the sin of the father is not the sin of the son. Ipaganong-ganong pa iba eh. Hama, mali. Di ba yan yung prinsipyo nila noon? Naalala ko yung mga, kayo ano sabihin yung mga abogado nagsabi niyan. Si Harry Roque, pinapatamaan mo. Di ba? Si Harry Roque. Si Harry Roque, si Panelo. Di ba yan namang mga yan na nagsasabi ng mga panahon na yon, mga kababayan. Ayan o, pinapatamaan niya, tinitira niya si Harry Roque dito. Anyway, tuloy pa natin. Banat ba? Huwag mo nang balikan yan. Di ba? Oh. Tapos ngayon, ladies and gentlemen, nakita natin, na-experience natin yung paghihirap mula sa kamay ng mga Marcos. At alam mo, sabi nga nung isang kakilala kong, ayoko na lang sabihin kung sino, pero malupit ito. Basta, agila ito. Sabi na, hindi natatanggapin ng mga Pilipino ang another Marcos. Talaga ba? Never na sa kasaysayan. Tatanggapin ng mga Pilipino ang another Marcos. Maybe, I'm not saying this is what God is teaching us. Maybe that's the reason why we had a Marcos. Alam nyo, ganito yan mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, hindi pa tapos ang term ni PBBM pero excited na ang mga kababayang Pilipino po natin na maging presidente in the future. Ito pong si Congressman Sandro Marcos. Kasi mga kababayan, ito po yung version na talagang masasabi ko mga kababayan na talagang walang sisinuhin pagdating po ng pagkakataon na maging presidente, etong si Congressman Sandro Marcos. Kita nyo nga kung si Irice umiiyak-iyak mga, diba? Kung si Irice, kita nyo nga kung umiiyak-iyak mga kababayan, diba? Napakatindi. Diba mga kababayan? Kita nyo nga kung paano sumagot itong si Congressman Sandro Marcos sa mga patutsada nito pong mga Duterte. Diba hindi nga sila umuubra. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, ito na mahilig gumamit ng salita ng Diyos para lang palabasin na matino si Sara Duterte at matalino't maayos ang pag-iisip. Huwag po kayo magpapapaniwala dyan. Mga kababayan, sinasabi niyang yun yung itinuro sa kanya ng Diyos. Alam niyo, yung mga gumagamit ng salita ng Diyos, yan pa yung malimit gumawa ng matinding kasalanan.
Saka tandaan nyo, ayaw ng Panginoon sa utak kriminal. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Para ma-realize natin na yun talagang ginawa ni Marcos Sr., ginawa din ng kanyang anak. So, Kaya nga, magtrabaho, ibangon ng Pilipinas. Alam nyo mga kababayan, di ba sinasabi nila, noon daw panahon daw ni Duterte mga kababayan, tapos kung nagkataon daw na nagkaroon ng gera ang Iran at saka daw po ang US, may magagawa daw sana si Duterte para pababain yung presyo ng gasolina. Pero wag yung kakalimutan mga kababayan, noon sinabi talaga ni Duterte harap-harapan habang nagsasalita siya na wala siyang magagawa para pababain ang presyo ng gasolina nung mga panahon na nagkakainitan ng US po at saka ang Iran. Yan ay nasa sa balita mga kababayan ha. Sinabi niya mismo, wala siyang magagawa para pababain ang presyo ng gasolina. Ngayon mga kababayan, ano ba sinasabi ni PBBM? Ano ba sinasabi ng presidente? Ito, pakinggan niyo, wala namang masama sa sinabi ni PBBM eh. Diba? Nasaan ba yun? Diba? Nasaan yun? Ito. Kasi marami umiiyak dito mga kababayan. Ang Pilipinas Marami umiiyak dito sa video na inilabas ng presidente. Ito pakinggan nyo. Mga kababayan, ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kapag Totoo. may kaguluhan sa rehiyong iyon, gumagalaw ang presyo ng langis, gumagalaw ang presyo ng kuryente, gumagalaw ang presyo ng lahat ng bilihin. Dahil sa kaguluhang ito, naapektuhan ang pagdaan ng mga barkong nagdadala ng langis sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng problema sa daanang ito, naapektuhan ang supply ng langis at tumataas ang presyo nito sa buong mundo. Tama. Hindi lamang dito sa Pilipinas. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tinatayang tataas ang presyo ng gasolina ng 7.48 pesos kada litro, diesel ng 17.28 pesos at kerosene ng 32.35 na piso. Malinaw sa atin ang tanong ng maraming Pilipino ngayon, ano ang gagawin ng pamahalaan? Naghahanda na po tayo. Una, Ayan. nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso Samantala't dati sinabi ni Duterte, sorry, wala akong magagawa para pababain yung presyo ng gasolina. Sinabi niya po sa media yan mga kababayan noon. Hindi niya kontrolado. Pero dito sa presidente mga kababayan kay PBBM, maliwanag yung sinabi niya na naghahanda na po ang gobyerno para dyan po sa problema na yan na naging dahilan dulot po ng gera sa pagitan po ng US at saka po ng Iran. So ngayon ituloy pa natin. upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax Ama. sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barel. Ikalawa, kinakausap na natin ang Kongreso upang amyendahan ang Biofuels Act of 2006 upang magamit natin ang mas murang bioethanol para sa pagbababa ng presyo ng gasolina. Ikatlo, ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. Kasabay nito, patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan upang matiyak na walang mananamantala sa sitwasyon na ito. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante at mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Para naman sa bahagi ng pamahalaan, simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour,
team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Sara, napakinggan mo naman siguro yon. Kung mahal mo ang Pilipinas at gusto mong makatulong, tigil-tigilan mo muna ang pagbabiyahe abroad mo. Lalo naman kung wala namang kabunasan yung mga pinaggagawa mo sa ibang bansa. Diba? Buwas-buwasan mo muna ang pagiging Disney princess mo. At ang paglalakwatsa mo. Kasi mga kababayan, pihado, kaya pala marami nagagalit dito mga DD-shit sa sinabing ito ni Presidente kahit wala namang mali. Dahil pala apektado pala yung kanilang Disney princess. Kasi nagpaalala ang Presidente na bawas-bawasan ng pagbabiyahe lalo naman kung wala naman talagang aktibidad na gagawin. Di po ba? O ayan o, maliwanag yung sinasabi dito. Anyway, tuloy pa natin. Para naman po sa ating mga kababayan na kasalukuyang nasa mga bansa sa gitnang silangan, ang DFA, DMW at OWA ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa inyo upang mag-monitor sa inyong mga kalagayan. Nasimulan na po ang paglikas ng mga Pilipino na nais magpa-repatriate. At sa oras ligtas na ang pagbiyahe, mailikas na natin lahat. Mga kababayan, hindi natin alam kung kailan matatapos ang kaguluhan. Tapos mga kababayan, ito pa. Kung matatandaan nyo, dumami ngayon yung mga influencer na hindi natin alam kung nabayaran ba or hindi. Na sinasabi na wala daw pong magagawa ang ating pamahalaan para matulungan daw po yung mga kababayan po nating OFW. At kinukumpara pa yung sinabi dati ni Duterte na kung pwede lang ako magnakaw ng eroplano, pupuntahan ko kayo dyan at sasagipin ko kayo dyan. Pero tandaan nyo, sinabi ni Duterte yun. Diba? Sinabi lang ni Duterte yun pero wala siyang aksyon na ginawa noong mga panahon na yun. Pero kung titingnan nyo ang administrasyon ni PBBM, diba nung nakaraan katatalakay lamang po natin do sa 200 na napabalik na ng Pilipinas mga kababayan galing po sa parting Middle East. Kung mapapansin nyo rin, gumagawa ng paraan ng DMW at saka po ang OWA para mabilis na mapabalik mga kababayan ang mga kababayan po nating OFW na naiipit ng kaguluhan dyan po sa parting Middle East. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, kung mapapansin nyo, lagi ko naman po sinasabi sa inyo na ang presidente po natin ay Machiavellian yan. Iba po mga kababayan, minsan yung nasasabi ng presidente pero kita nyo naman kung ano yung aksyon. Napakabilis mga kababayan ng aksyon ng ating mahal na presidente. Ano po sa mga ganyang klase ng problema. Kita nyo sa problema ng pagtaas ng gasolina, talagang meron na po agad siyang pwedeng gawing solusyon kung papaano kahit papaano mababawasan yung problema ng mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga driver at yung mga magsasaka. Ano po, kasi meron pong nakahandang subsidy ang ating pamahalaan patungkol po dyan. At ngayon, kung matatandaan nyo yung excise tax, about po dito sa mga krudo, sa mga gasolina, talagang hinihiling ng presidente na pwedeng ipaubaya sa kanya yung pagdedesisyon po ng mga bagay po na yan. So anyway, ituloy pa natin. Sa gitnang silangan. Biktima tayo ng isang giyera na hindi natin pinili o ninanais. Hindi natin kontrolado ang digmaan, pero kontrolado natin kung paano natin poprotektahan ang Pilipino. Diba? Hindi ito ang pinakamalalang pagtaas ng presyo ng langis na naranasan ng ating bansa. Marami na tayong napagdaanan na pagsubok. At sa bawat pagkakataon, dahil sa ating pagkakaisa, pananampalataya sa Diyos at malasakit sa isa't isa, nalampasan naman natin ang mga ito. Naniniwala ako na malalampasan din natin ang pagsubok Tulong-tulong na lang. ito. Maraming salamat sa inyong pakikiisa at sa inyong pagtutulungan. Basta bawasan lang ni Sara Duterte ang pagta-travel abroad niya at paglulustay ng pera ng taong bayan, makakabangon tayo. Mga kababayan, ano po, at basta dapat mahuli na itong sinasaldi ko at maipabalik sa kanila yung mga ninakaw nila, makakaraos ang Pilipinas. And then doon naman sa mga nagpupondo dito sa 18 ex-Marines, saglit na ipondo nyo yan dyan sa mga yan, bakit hindi nyo na lang itulong sa mga kababayang Pilipino natin? Tigil nyo na muna ang issue ng politika. Bawasan nyo na muna ang pamumulitika nyo. Tsaka kumbinsihin nyo rin si Vice President Sara Duterte na magtrabaho naman. Huwag puro travel-travel yung ginagawa niya. Huwag puro pag-aaksaya ng pera ng mamamayang Pilipino yung inaatupag niya. Baka kahit papaano, mapagaan ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. At saka tingnan nyo
Alam nyo ba kung sino lang yung mga kritiko? Sila lang yung nagreklamo na ng pahirap yung pamumuhay po nila. Pero tingnan nyo mga kababayan, yung mga mas pinipili na magtrabaho, dumiskarte, dumilhensya, at gumawa ng paraan kung paano ibabangon ang pamumuhay ng kanilang mga pamilya, yan yung makikita nyo mga tahimik lang at hindi marunong magreklamo laban po sa ating pamahalaan. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, kung sino pa yung mga masisipag at nagtatrabaho sa pang-araw-araw, sila pa yung hindi reklamador. Kung sino pa yung mga tamad at walang trabaho, sila pa yung nagre-reklamo ng puro laban sa ating pamahalaan. Di po ba? Isipin nyo, tingnan nyo mabuti mga kababayan. Kasi nga, yung iba saglit na tupagin nyo, magtrabaho kayo, gumawa kayo ng paraan para tulungan ang mga pamilya ninyo, mas inaatupag nyo siraan ng gobyerno. Di po ba? So ngayon mga kababayan, kung mapapansin nyo, kaya pala nanggagalaito yung mga DDC sa sinabi ni Presidente dito, kasi maliwanag na may nasabi pala si PBBM na tamang-tamat tumpak na tumpak dito po kay Sara Duterte. Kasi si Sara puro travel lang ang ginagawa. Hindi iniisip yung kalagayan ng mga kababayang Pilipino po natin. Ano po? So anyway, balik tayo dito mga kababayan sa sinasabi ni Banat Bay. Huwag naman natin hayaan ng another Marcos. Tinuturo, although merong mga matatigas na ulo ng mga Pilipino. Bakit pinabayaan ng Panginoon na maging maging presidente? Kaya kayo hindi kinakalugran ng Diyos eh. Kasi kini-question nyo yung mga bagay na napagdesisyonan na ng Panginoon. Alam nyo ba mga kababayan, sa totoo lang, kaya naging presidente si PBBM, yan ay kagustuhan ng Diyos. At sinasabi mga kababayan, sa Biblia, na kapag ka ikaw ay kapag ka may nanalo ng presidente, wala kang kailangan gawin kung hindi magpasakop. Di po ba? Siguro kaya itong mga ito mga kababayan ay kinakarma na kasi saglip na sumunod sila sa salita ng Diyos na sinasabi sa Bible, sumusuway pa sila. Bagkos pinipilit pa nila na siraan at patalsikin yung taong kinalugran ng Diyos. Kaya naging presidente. May kasabihan nga tayo mga kababayan na kung sino yung ibinababa, siya yung itinataas ng Diyos at yan yung nangyayari kay Presidente, kay PBBM. Kita nyo ba sa raming paninira nila? Gumawa pa sila ng mga video para sirain si Presidente. Pero nung ending, di ba, gumigising tayo na si PBBM pa rin yung Presidente. At itong mga ito mga kababayan, hindi pa sure kung magiging Presidente pa si Sara or hindi na talaga. Baka nga makulong pa in the end. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po sa usapin po na yan.